Sa ating lahat, samahan niyo po ako, almusal tayo with Ed. Kasama pa rin natin ang ating Panginoon sa araw na ito dahil tayo ay magninilay ng kanyang mga salita. Brothers and sisters, ngayong araw na ito po, pag-usapan po natin ang buhay. Ano po? Kung naalala natin nung pandemic time, ang dami ho talagang nalugmok, no? Nagkabaon-baon sa utang, nawalan ng trabaho, nagkawatak-watak ang pamilya dahil sa kahirapan, at talaga namang marami ang nagtanong, Lord, anong nangyari? Kaya ko pa ba? Paano ko ba ibabalik ang dating saya, ang dating ginawa? Ano na ang gagawin ko? May pag-asa pa ba ako? Di ba? At kahit naman po sa mga panahon natin ngayon, siguro nga po nakabangon na tayo nung panahon ng pandemic at nagkaroon na tayo ng panibagong buhay, pero hindi pa rin po tayo lubusan talagang nakakawala sa mga suliranin, sa mga bayarin, sa mga responsibilidad, no? At hirap na hirap naman tayo dahil ganun pa rin po, wala pa rin tayong hanap buhay, isang kahig, isang tuka, which is napakahirap po, no? Sapat lang na makakain ng ating pamilya. Paano na ang kuryente, paano na ang tubig, paano na ang internet, paano na ang pag-aaral ng ating mga anak? Hindi ba yun ng mga talagang nagpapabigat sa ating buhay? At minsan nasasabi natin nawawalan tayo ng pag-asa, no? Pero pag atin pong binasa ang magandang balita, po, sa Jeremiah 29:11, ang sabi niya rito, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa at hindi ng kapahamakan. Po, napakaganda po. So kung tayo man ay dumaranas ngayon ng puro bigat, puro suliranin, puro bayarin, talaga namang nalulugmok o umiiyak ang ating puso sa lahat ng ating ginagawa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong gumawa ng masama para lang ito matustusan. Huwag tayong magnakaw, huwag tayong manlamang sa kapwa, huwag tayong mang-hold up, huwag tayong gumawa ng masama. Kasi kadalasan ng tao pag walang makapitan sa patalim kumakapit, no? So huwag po natin gawin yon dahil napakaganda naman ng ibinigay sa ating regalo ng ating Panginoon na sinasabi niya, huwag kang mawalan. Kaya ibibigay ko sa iyo yan. Minsan, pinagdadanas tayo ng hirap para tayo tumibay. Para pagka nagkaroon tayo ng magandang biyaya, alam natin paano ito gamitin sa tama. Kaysa naman, puro ka na lang ginhawa, minsan doon tayo nagkakasala. So, minsan talagang pinaparana sa atin ng Panginoon ito para marunong tayong gumamit sa mga biyayang ibibigay niya. Marunong tayong magbigay sa iba pag may blessings na dumadating sa atin. Kasi kung wala tayong pinagdaanan, magiging easy go lucky lang tayo sa lahat ng blessing. Okay lang yan, maraming blessings ang darating. Hindi natin nakikilala ang Panginoon. Pero dahil tayo naghihirap, mas lalo tayong kumakapit, mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoong Jesus. Hindi ba? So, kaya po may mga kaganapan dahil lahat yan may dahilan. At ang dahilan na yan ay pinapalakas tayo ni Jesus, hindi lang para sa sarili natin, pero pinapalakas niya rin ang pananampalataya natin na tayo ay may Diyos na buhay. Meron tayong Diyos na buhay na siyang mag-aalaga sa atin. Siya ang magpo-provide sa atin. Jehovah Jireh, the God of provider. Yun po yun.
Hindi lamang po pera lagi ang problema natin, ano? Minsan po ang damdamin natin, minsan ang emosyon natin, nagkakaroon tayo ng depression, sa mga ganong part po ng ating buhay, ano? Kasi nandoon na yung inaiwan ka ng mga minamahal mo sa buhay. So, meron tayong problema doon, no? Pero kahit anong problema ng Pilipino, ano po, specifically Pilipino, ang galing. Kasi sila laging nakangiti, no? Nakangiti, bumabaha, binaha, ang bahay lumubog, nakangiti pagka nai-interview o nakukunan ng mga news reporter at naipapalabas sa TV, nakangiti. Pero yung mga ngiting yan, pag sila ay mag-isa na lang, makikita mo ang luha sa mga mata nila, ang hirap ng kalooban nila, ang damdamin nila, kung may pag-asa o wala, nawawalan na rin sila ng pag-asa. Paano nila ibabalik ang dating kahapon na lahat ay winasak na ng bagyo, na lahat ay nilubog na ang mga pangarap nila, nilubog na, nalunod sa tubig, ano po? Pero alam nyo, kung kayo man ay umiiyak ngayon at nawawalan ng pag-asa, ang sabi ng Panginoon sa Awit 34:18, Psalm 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Inililigtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. So, ang ganda pa rin po, no? Puro pag-asa ang binibigay niya sa atin. Ang nararapat natin gawin ay patuloy tayong maniwala, patuloy tayong kumilos, patuloy tayong magbanat ng buto. Ano po? Isipin natin kung anong maganda dahil siya ang magtataguyod nun para sa atin. Yun ang pag-asang sinasabi ng Panginoon. Kung ano man ang hawakan mo, naroon ako. Kung ano man ang sabihin mo, nandyan ako. Kung ano man plano mo, susubaybayan ko hanggang ikaw ay magtagumpay. Ang ganda, no po? So, mga kapatid, ang tanong natin ngayon, hanggang ngayon ba, nariyan pa ang Panginoon sa buhay mo? O sumama na sa kawalan mo ng pag-asa? So, balikan mo at damdamin mo ang mga salitang binitawan niya, at siya ay magbibigay sa iyo ng pag-asa, at siya din ang magko-comfort na kapag ikaw ay nalulugmok at umiiyak at mag-isa sa isang sulok. Ano po? So, ang ganda po, no? So, ibigay natin lahat ng kapurihan sa araw na ito sa ating Panginoon, at samahan niyo po ako ulit bukas. Almusal tayo with God bless po sa ating lahat.